Magandang araw muli at ito ay si Pastor Ramil Pundovela at minsan pa bumabati ako sa bawat isang nanonood nagpapatuloy na sumabaybay sa ating pag-aaral. The last video that we uploaded, we discussed about baptism in the name of Jesus Christ. Na ang bautismo ayon sa Biblia ay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, let us ask the question, is it necessary to be baptized? Mahalaga ba? Anong kahalagahan nito? Mahalaga ba ito para tayo ay magkaroon ng kaligtasan? So the question is it important to be baptized? Now, to answer this question, of course, huhugot tayo, walang iba kundi doon sa salita ng Diyos. We cannot depend on our emotions, on our intellect, o sa mga sinasabi ng relihiyon, ng ating denominasyon, ng ating mga kaibigan. We always have to consult the scriptures. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga bagay na ito? Ang katanungan na mahalaga ba ang magpabautismo ay sasagutin natin sa videong ito. To start with, let us read the book of Mark chapter 16 verse 16. This is a very familiar verse. He that believes and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be damned. Ang magpabautismo, ang manampalataya at ang magpabautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi manampalataya ay mapapahamak. So, kung napansin niyo, ikinakabit yung bautismo doon sa pananampalataya. You cannot just believe something and not apply what you believe. Kailangan kung nananampalataya ka, mayroong pagsunod, submission, mayroong tinatawag na obedience doon sa pinapanampalatayanan mo. Otherwise, it's just lip service. Sinasabi mo lang, pero wala talaga yung pagsunod. Remember again, ang kasalanan talaga ng tao, hindi yung paniniwala, kundi yung kundi yung pagsuway niya sa utos ng Diyos. That was the sin committed by Adam. Alam niya ang salita ng Diyos, and yet hindi niya sinunod yung salita ng Diyos. Yun yung kasalanan natin. So today, yung binanggit natin mga kapatid ko, sinabi ng Biblia, kung manampalataya ka at mabautismuhan, maliligtas ka. Ang hindi raw manampalataya ay mapapahamak, of course. Bakit wala na yung sinasabi? Kung ang hindi manampalataya at hindi mabautismuhan, bakit hindi na binanggit yung bautismo sa mapapahamak? Kasi of course, kung hindi ka mananampalataya, bakit ka naman magpapabautismo? Diba? Yung mga nanampalataya nga, hindi lahat magpapabautismo Kasi marami sa mga mananampalataya tumigil doon sa pananampalataya sa napakinggan nila. Naniwala lang sila, pero actually, hindi naman nila sinunod yung salita ng Diyos. And so marami ang hindi sumasang-ayon doon sa tinatawag na bautismo. In fact, hindi sila naniniwala na ang bautismo ay nagliligtas. When sinasabi ng Biblia, ang bautismo ay nagliligtas. That's what the Bible says. Baptism saves. He that believes and is baptized shall be saved. No? Kung hindi ka manampalataya dyan, mapapahamak ka daw, sabi ng Biblia. And so therefore, brothers and sisters, kinakailangan ito yung salita ng Diyos, pundasyon ito, panampalatayanan natin, paniwalaan natin. Ang bautismo ay nagliligtas. Hindi lang talaga yan yung babasahin natin scriptures. Meron pa ako babasahin isang scripture. This is what the Bible says. The like figure whereunto even baptism does also now save us. 1 Peter chapter 3 verse 21. Maging yung bautismo ay nagliligtas ngayon. No? That is Peter, that is Bible. Ang bautismo ay nagliligtas ngayon. Now, sino tayo ngayon para magsabing hindi kinakailangan ng bautismo? Hindi yan naman nagliligtas. Ang kaligtasan natin pananampalataya, basta't maniwala ka. Yes, of course, magsisimula ka doon sa paniniwala, pananampalataya. Now, malalaman mo ngayon kung nananampalataya ka ba talaga kung susundin mo, gaganapin mo ang sinasabi ng Panginoon. No? You prove what you believe by doing what you believe. Nung sinabi ng Panginoon na ang manampalataya at magbautismo ay maliligtas, edi yun talaga yun. Hindi tayo pa pwedeng manampalataya lang at hindi na kinakailangan ang mabautismuhan. Bakit kinakailangan magpabautismo? Now, we discussed this with
the video uploaded the last time, yung bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Para saan ang bautismo? According to Peter, sabi ni Pedro, mga kapatid, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, para sa pag-aalis ng kasalanan. Baptism saves because it remits sin. Ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo nag-aalis ng kasalanan. In other words, ulitin ko lang mga kapatid ko, baptism remits sin. Nag-aalis ng kasalanan. No other way our sins can be remitted according to the scriptures but through baptism in the name of Jesus Christ. That's why importante yung bautismo. Baptism is important. Hindi natin pwedeng ipagkibit-balikat yan. No? Nananampalataya ka, yes, okay. Now, sundin mo ngayon yung salita ng Diyos. Sundin mo ang utos ng Panginoon. Ang bautismo, nagliligtas. Ang bautismo ay nag-aalis ng kasalanan. Now, when nung sinabi ni Pedro ito, magpabautismo kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para sa pag-aalis ng kasalanan, 3,000 yung naidagdag sa iglesia sa araw na yon. The Bible says, and they that believe were baptized, and the same day there were added unto them 3,000 souls. No, they that gladly receive His words were baptized. Yung tinanggap yung salita, yung may kagalakang tinanggap yung salita. This is believing what the word says. Nung pinangaral, magpabautismo kayo, did they believe it? Siyempre, naniwala sila doon. Nanampalataya sila doon. Pero hindi sila tumigil sa pananampalataya lang. The Bible says, yung may kagalakang tumanggap. Diba? Tumanggap sa salita ng Panginoon. O palagi nating naririnig yan, tinanggap mo ba ang Panginoon? Ano ba yung tinatanggap natin sa Panginoon? No? Ang tinatanggap natin sa Panginoon, yung kanyang salita. No? Yung mga salita ng Diyos, tinatanggap ba natin yon? The Bible says, they that gladly receive His words. Yung mga nagsasabing, tinatanggap mo ba ang Panginoon? O ito yon. Yung mga tumanggap sa mga salita, were baptized. Sila ay nabautismuhan. At sa araw ding yon, sa araw na yon, 3,000 yung naidagdag sa kanila. Ibig sabihin, 3,000 yung naidagdag sa church. The apostles, no? As the disciples ng ating Panginoon, sa araw nang nangaral si Pedro, 3,000 yung naidagdag sa iglesia. Paano silang naidagdag? They were baptized. How were they baptized? They were baptized in the name of Jesus Christ. That is how they were added to the church. Ganoon kung papaano sila naidagdag sa iglesia. Hindi lang natin basta sinasabi, ako tinatanggap ko ang Panginoon and you are immediately added. Yun na yun. No. Kung talagang may kagalakan ka na sumunod, tinanggap ang salita ng Panginoon, you have to be baptized. Bakit? Because it remits sin. Ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, pag-aalis ng kasalanan yon. Pag naalis ang kasalanan, ergo, you are saved. Naliligtas tayo. Nawawala na yung kasalanan eh. Kaya nga yung bautismo, nagliligtas. Bakit? Kasi nag-aalis ito ng kasalanan. At ito ay nagdadagdag sa atin ngayon sa iglesia, doon sa mga tinawag ng Panginoon, doon sa mga niligtas ng Panginoon. The only way we can be added to the church is when we get baptized in the name of Jesus Christ. Ang tanging paraan para maidagdag tayo sa iglesia ay ang mabautismuhan tayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. And that is what the Bible says. Acts chapter 2. Ito yung unang mga miyembro ng church. Ito yung magtatanong tayo, paano ba nagsimula ang church? Ito yon. Ano ang ginawa nila doon sa church? Ito yon. Marami tayo mga mababasang mga libro kung paano ang mga relihiyon ay naitayo, paano nagsimula, paano ang paniniwala ng tinatawag natin mga church fathers, mga early fathers. No, pero ito, Bible ito. Direct mismo. No? Maraming mga librong naisulat sa ngayon, no? Maraming mga nandyan, published books. Talagang mananawa ka sa mga librong pwede mong basahin.
Pero gusto mo yung source? Ito yon, Book of Acts. Basahin natin yung source. Kasi yung mga sumulat ng libro na yon, dito rin nila kinuha yon. Tayo, dumidiretso tayo. No, wala na mga mediator, wala na mga pumapagitna, walang relihiyon, walang denominasyon, walang mga leader na pumapagitna para mag-interpret para sa atin. Directly from the scriptures, nakikita natin yung history ng church, kung paano sila nagsisimula, kung paano sila gumagawa, kung paano sila kumikilos. Okay? So they were added unto the church. It is a command. Ito ay inutos ng Panginoon. And He commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then He prayed for him to tarry here certain days. Acts chapter 10 verse 48. Ito yung sambahayan ni Cornelius na inutusan. No? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. So therefore, baptism in Jesus' name is a commandment. Utos ito. So kung ito'y utos ng Panginoong Diyos, ay hindi natin pa pwedeng sabihin hindi importante yan. No. Pagka gano'n ang pangangatwiran natin, sinasalungat natin yung scripture, sinasalungat natin yung mga unang mga mananampalataya, yung mga apostoles mismo, yung salita ng Diyos mismo. Kung hindi ito importante, bakit nagliligtas ito? Kung hindi ito importante, bakit nag-aalis ito ng kasalanan? Kung hindi ito importante, bakit tayo na idadagdag sa church after tayong mabautismuhan? Kung hindi ito importante, bakit iniutos ito? It is a commandment. It is a command for the believers. If you believe, ito yung sabi ng salita ng Diyos doon sa sambahayan ni Cornelius, naniwala sila, nanampalataya sila, and then He commanded them to be baptized. Inutusan sila na sila ay mabautismuhan. And so therefore, it is necessary, importante, napakahalaga ng bagay na ito. Okay? Again, we read another scripture from the Bible. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Ito yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Galatia. No? Kung sino ang nabautismohan sa inyo, ibinihi si Kristo. This is our identification with Christ. Kung pumapasok ka sa eskwelahan, sa trabaho, kailangan mo ng identification card. Kailangan mo ng ID. Siyempre, para malamang estudyante ka dyan, para malamang ng guard na ikaw ay empleyado dyan. Eto sa atin, ano yung isinusuot natin? Ano yung sinusuot nating ID? What do we put on so that we can be identified with Christ? The Bible says, kung sino ang nabautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. That is how we are being identified with Christ. Yung tinatawag dating Kristiyano, ito yan. Para tayo ay makasama ng Panginoon, identified with Christ. Kasama ang ating identity ngayon na nakakabit sa ating Panginoon. Yung ID na isinusuot natin, yung damit na isinusuot natin para tayo ay makilala na tagasunod ng Panginoon is baptism. Kung sino raw ang nabautismuhan sa kay Kristo, ibinihis si Kristo. So, identification with Christ. Tayo ay nakikilala ngayon sa pamamagitan ng bautismo na tayo ay mananampalataya ng ating Panginoon. It's not in our, of course, kasama doon yung pananampalataya at ang pagpapabautismo. No, kasama yan, kalakip yan, hindi yan magkahiwalay, hindi yan isinasantabi yung isang bagay. Hindi pwedeng magpabautismo ka na hindi ka naman nananampalataya. At hindi ka rin pwedeng manampalataya na hindi ka naman magpapabautismo. Okay, na kailangan yung dalawang yan magkasama. Magkasama yung dalawang yan. Okay? So far, binasa natin mga kapatid ko, this is identification with Christ. Nagiging kaisa tayo sa ating Panginoon. Nakikilala tayo sa pamamagitan ng bautismo. Tayo mga kabigo ay inutusan. Ito ay isang utos mula sa salita ng Diyos na magpabautismo. Na idadagdag tayo sa iglesia kung tayo ay nabautismuhan. Hindi tayo magiging membro ng isang iglesia pag hindi tayo nabautismuhan. Nagiging membro tayo sa kaharian ng Diyos, sa iglesia ng Diyos, sa pamamagitan ng bautismo.
naaalis ang kasalanan natin sa pamamagitan ng bautismo. And most importantly, nagkakaroon tayo ng kaligtasan ngayon dahil nga sa pananampalataya natin at sa pagpapabautismo. Yung mga unang mga mananampalataya ba sumunod sa salita ng Diyos? Of course, syempre. No? Acts chapter 2 verse 38, again, ito yung history ng church. And then Acts chapter 8, Acts chapter 10, maraming mga tao ang nabautismuhan. No? At doon din sa mga sulat, sa mga iglesyang naitayo ni Pablo. But of course, si Pablo syempre mangunguna. Paano ba naligtas si Pablo? Paano ba siya tinawag ng Panginoon? The book of Acts chapter 9, itong Acts chapter 9, ito yung istorya kung paano tinawag si Apostle Paul. No? Then inulit lang niya yung kanyang pangyayaring yan doon sa Acts chapter 22. We read from the book of Acts. And I said, "What shall I do, Lord?" And the Lord said unto me, "Arise and go into Damascus, and there it shall be told thee of all things which are appointed for thee to do." Ano ang gagawin ko, Panginoon? Now, si Pablo rito, mga kapatid ko, ay kinausap ng Panginoon, tinawag ng Panginoon yung istorya nito. No? Siya ay nakakita ng liwanag, nabulag nga siya dyan. And then nagtatanong siya, ano ang aking gagawin, Panginoon? What shall I do? At ang utos sa kanya ng Panginoon, go into Damascus. Number 1, go to Damascus. Pumunta ka doon sa syudad at doon sasabihin sa iyo kung ano ang iyong gagawin. It shall be told thee what you must do. Kung ano yung gagawin mo. First, go to Damascus at doon raw niya makukuha ko informasyon kung ano ang gagawin niya. At ginawa rin niya, sinunod ba niya? Yes, ginawa niya. The Bible says, "And when I could not see for the glory of that light, being led by the hand of them that were with me, I came into Damascus." So hindi siya makakita, siya ay may nagga-guide na lamang sa kanya. No? Pero pumunta siya doon sa Damascus kasi yun ang utos sa kanya. Pumunta ka sa Damascus. Again, ang utos ng Panginoon, kinakailangang sundin natin. Importante yan, may utos ang Diyos eh. No? Hindi pa pwedeng kung ano lang yung gusto natin, dito na lang, okay na ito. Hindi. Si Pablo, sinunod niya, pumunta siya doon sa Damascus kasi doon niya makukuha yung mga susunod pa niyang gagawin. And when he came into Damascus, the Bible says, "And now, why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord." Pumunta siya doon sa Damascus. And then nung nandoon na siya, nandoon si Ananias, pinagpaliwanagan siya doon, tinuruan siya, and inutusan siya, tumayo ka at ikaw ngayon ay magpabautismo. Tinatawag ang pangalan ng Panginoon. Ito yung sinasabi ng salita sa kanya, pumunta ka doon sa Damascus at doon sasabihin kung ano ang iyong gagawin. Yung gagawin pala niya doon, mga kapatid ko, is kinakailangan niya magpabautismuhan. Nagpabautismo siya doon. Paul was baptized. No? Kaya importante yung bautismo. Tayo, mga kapatid ko, tinawag tayo ng Panginoon sa kanyang iglesia. Mahalaga rin yung bautismo. Kaya kailangan nating magpabautismo. Kung hindi pa tayo nababautismohan, naniniwala lang tayo, nananampalataya lang tayo, nag-aaral lang tayo. Pero hanggang saan ka mag-aaral? Baka naman puro aral ka lang ng aral. Tagal mo na nag-aaral. Hindi ka pa pala nababautismohan. Kaya kailangan mo magpabautismo. At hindi lang basta bautismo ha. You watch the video that I have uploaded last time, Baptism in the name of Jesus Christ. Doon ipapaliwanag kung anong pangalan ang gagamitin doon sa bautismo. Again, mga utos ito ng Panginoon. Importante ang mga bagay na ito. And since Paul was baptized, syempre, nung nangaral si Pablo bilang apostoles, mga kapatid ko, sa iba't ibang mga lugar, iba't ibang bansa, nakarating siya sa Rome, mga kapatid ko, na-establish ang church doon, Rome. The church in Rome were baptized, na bautismuhan din. Ito yung sabi ng Bible. Romans chapter 6 verse 4, "Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in the newness of life." We are buried, mga kapatid ko, sabi ni Pablo sa kanyang sulat. We are buried with him by baptism. O, di ba yung church sa Rome, they were also baptized.
No, kaya nga walang exception. No. Walang exemption. Nakita natin na yung church sa Rome na bautismuhan. Kasi importante yung bautismo. Mahalaga yung bautismo. Gusto natin ng kaligtasan, we have to be baptized. Ano pang iglesia ang nabautismuhan? In the book of Galatians, for as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Kung ang sino man ang nabautismuhan sa inyo kay Kristo, ibinihi si Kristo. No? Talking to the Galatians, writing to the Galatian church na bautismuhan sila kay Kristo. So the church in Galatia, hindi lang yung basta naitayo dahil nanampalataya sila. Naitayo yun kasi naidagdag sila sa iglesia. Naidagdag sila ay nabautismuhan din. That's what the Bible says. For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. The church in Rome, the church in Galatia, ano pa ang mga iglesyang nabautismuhan din? In Colossians chapter 2 verse 12, buried with him in baptism, wherein you also risen with him through the faith of the operation of God, who has raised him from the dead. Maging yung iglesia doon sa Colossae, no? Colossians, yan babasa natin sa ating Bible. The book of Colossians, it was a letter written to the church in Colossae. So ito sila, nabautismuhan din sila, buried with him in baptism. Hindi yun isusulat ni Pablo doon sa church, sa Colossian church, kung hindi nabautismuhan yung mga tao doon. Pero sabi nga niya, buried with him in baptism. So ang church doon, alam nila yon, sila ay inilibing kasama sa bautismo. Kasi yung bautismo kasi paglulubog sa tubig. No? Ilulubog ka sa tubig, ililibing ka. Sinisimbolo nito yung paglilibing. Bago ka ilibing, syempre namatay ka muna. Nakapagsisi kasi ang pagsisisi, pagtalikod sa dating kasalanan, ito yung pagkamatay ng dati nating pagkatao sa pamamagitan ng pagsisisi. Ang pagsisisi, kamatayan sa kasalanan. At kung ikaw ay namatay na sa kasalanan, kinakailangan mong ilibing. So, baptism. We are buried with him in baptism. Sabi ni Pablo doon sa mga kapatiran sa iglesia ng Colossae. So sa lahat ng mga binanggit natin ito, mga kapay ko, the Colossian church were baptized, the Galatian church were baptized, the Roman church were baptized, Paul was baptized. Lahat sila na bautismuhan. Si Pedro nangaral ng bautismo. Yung mga Hintil na bautismuhan. Yung mga Samaritans na bautismuhan. Yung unang mga miyembro ng church na bautismuhan. So lahat sila, mga bigo, they were all baptized. Why? Because ito yung paraan paano tayo na idadagdag sa iglesia. Ito yung paraan paano yung kasalanan natin aalis. Ito ay iniutos sa atin ng Panginoong Diyos. Ito ay pag-aalis ng ating mga kasalanan. Napaka-importante, kapatid ko. And last but not the least, this is salvation. Pagliligtas ng Diyos. Kung nanampalataya tayo at nabautismuhan tayo, mayroon tayong kaligtasan. Kung hindi ka mananampalataya dyan, kapahamakan ang naghihintay sa atin. Kung hindi tayo mananampalataya, na hindi tayo kinakailangan manampalataya sa Panginoon, na hindi natin kinakailangan magpabautismo, kung hindi tayo manampalataya, mga kabigo, kapahamakan. Pero gusto natin ng kaligtasan, pakasimple lang, pananampalataya, and then of course, magpapabautismo sa ating Panginoong Jesucristo. So yun, mga kabig ko, ang kahalagahan ng baptism. No, hindi natin isinaisang tabihan. Mula doon sa pagkakarinig ng salita ng Diyos, doon sa pananampalataya natin, huwag tayong tumigil sa pananampalataya. Ano pa yung gagawin natin? Of course, magsisi tayo sa ating kasalanan. No? Naniniwala ka ngayon sa ating Panginoon. Nananampalataya ka. Nakikilala mo ngayon kung sino ang Diyos. Habang nakikilala mo ang Diyos, nagiging yung awareness mo sa Diyos lumalalim, ang pagkakakilala mo sa Diyos lumalalim, mas lalo mo ring nakikilala ang iyong sarili. No? Nakikilala mo ang Diyos na mabuti, nakikita mo naman ang sarili mo na hindi ka mabuti. Nakikita mo ang Diyos na
mapagmahal, nakikita mo naman ang sarili mo na hindi gano'n. Nakikita mo ang Diyos na banal, nakikita mo naman ang sarili mo ngayon na marumi. So habang nakikilala natin ang Diyos, mas lalo nating nakikilala ang ating mga sarili. Habang nakikilala natin ang Panginoon na banal siya, mas lalo natin nakikita ang ating mga kasalanan. Kaya nga, sa pagkakakilala natin sa Panginoon, sa pananampalataya natin, kung nananampalataya talaga tayo ay ang susunod natin gagawin dyan, magsisisi tayo. Kasi nakita natin ngayon, nakilala natin ang Diyos, makikilala din natin ang sarili natin. Hindi tayo dapat magmalaki. No, maraming mga Kristiyano, mapagmalaki pa rin sa kanilang mga sarili. Hindi nila nakikita ang kanilang sariling makasalanan, nagkakasala. No? Kaya kailangan makilala natin ang Diyos, makilala natin ang sarili natin na makasalanan. Anong gagawin natin? Magsisisi. Kaya nga sa pananampalataya natin, ang susunod doon, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. After nating magsisi sa ating mga kasalanan, hihingi sa Panginoon ng kapatawaran sa pamamagitan ng pagpapabautismo sa kanyang pangalan para maalis yung ating mga kasalanan. No? Kasi hindi tayo nagtapos doon sa paniniwala, pananampalataya. Do something. Gawin mo ang salita ng Diyos. Sumunod tayo sa salita ng Diyos. Obedience. Obedience. Ang bautismo ay importante, mahalaga sa ating kaligtasan. At marami pa tayong mga bagay na pag-aaralan patungkol sa ating pananampalataya, sa ating mga paglilingkod sa ating Panginoon. Step by step, process. Proseso tayo. In the meantime, sundin natin yung salita ng Diyos na nakakarating sa atin para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang kaluwalhatian. And so that ends again our short Bible study for today. And hopefully, yung mga salita na ating napakinggan ngayon, kagaya sa isang binhi, tumubo ito sa ating mga puso, sa ating mga isip. Magbunga ito ng pagsunod sa ating mga buhay. Hindi po pwedeng na itanim lang. Kinakailangang tumubo, kinakailangang mamunga. So, believe in the Lord, have faith in God, repent of your sins, and get baptized in His name for the remission of sins so that you may be added to the church for our salvation. Marami pong salamat. This is Pastor Ramil Pundavela inviting you again to watch the next video that will be uploaded. And so this is for the greater glory of the kingdom. God bless you all.